Nilinaw na ni Senador JB Ejercito itong bagong batas tungkol sa pagbili ng mga second-hand na motor. Ito yung Republic Act 12209. At sakop din itong batas na to na wala na daw duble plaka o yung mayroong plaka sa harapan at sa likuran, na isa sa nare-reklamo ng maraming mga riders kasi napakatagal na nga daw mag-release ng plaka, magiging dalawa pa, di mas lalong natagalan. Kaya ngayon dito sa bagong batas na ito, wala na po yun, hindi na po matutuloy yung dalawang plaka harap at likod. Bali ang mangyayari ngayon, isang plaka na lang, sa likuran na lang ang mayroong plaka. At ayon pa kay Senador JB Ejercito, magandang balita nga daw itong bagong batas na ito dahil mas pinababaan ng multa. Kumpara dati na hindi bababa sa 50,000 ang multa kapag hindi sa'yo nakapangalan ng motor, ngayon ay 5,000 pesos na lang daw. Pero yung dati kasi hindi naman yun na ipatupad, hindi siya na isa batas. At ito ang pinakamalala sa dating batas kasi bukod sa magmumulta ka ng hindi bababa sa 50,000 pesos, pwede ka pang makulong. Pero dahil hindi yun na isa batas, dito sa bagong batas na Republic Act 12209, wala na pong kulong. Magmumulta ka lang ng 5,000 pesos. Pero 5,000 pesos ay napakalaking pera pa rin po niyan. Ayon pa kay Sir JB Ejercito, mas makatwiran na ang penalty kapag may kulang sa plaka o sticker, hindi mapaparusahan ng may-ari lalo na kung LTO ang may pagkukulang. Sa bagong rules, protektado ang mga motorista laban sa unfair fines at penalty. Mas pinadali daw ang proseso ngayon kumpara dati. Dati kasi kapag bumili ka ng second-hand na motor, 5 working days lang kailangan maasikaso mo na ang motor na binili mo. At ang mag-aasikaso lang nito ay ang bumili. Wala nang pakialam doon ang nagbenta. Pero ngayon, ang ginawa nila dito sa bagong batas, 5 working days, kailangan i-report ito ng nagbenta sa LTO. At 20 working days naman ang ibibigay para sa bumili. Para mai-transfer nito ang pangalan from doon sa nagbenta, doon sa bumili. Halimbawa, ikaw yung bumili. Dati nakapangalan sa akin yung ORCR. Sa 20 working days, kailangan mapatransfer mo ito sa pangalan mo. Ako naman, ang gagawin ko bilang nagbenta ng motor sa'yo, sa loob ng 5 working days, kailangan mai-report ko na ito sa LTO. At halimbawa, naibigay mo na lahat ng requirements, ikaw na bumili ng second-hand na motor. Meron naman ngayong 2 working days ang LTO para mabigyan ka ng ORCR na nakapangalan na sa'yo. Ngayon, halimbawa, nagkabentahan na tayo. Ako yung dating may-ari, ikaw yung bumili. Halimbawa, hindi ko ito na-report sa LTO at ikaw naman, hindi mo na rin inasikaso, hindi mo na ito i-transfer sa pangalan mo dahil meron naman tayong deed of sale. Tapos meron naman tayo mga katibayan na tayo ay nagkabentahan, hindi pa rin yan tatanggapin sa checkpoint kapag tayo ay nasita. Ang mangyayari dyan, magkaka-penalty ka ng 5,000 pesos dahil hindi sa'yo nakapangalan yung motor na binili mo sa akin. Ganun din ako, magkaka-penalty din ako ng 5,000 pesos dahil hindi ko na-report sa LTO na binenta ko na pala yung motor na yan dahil nga nakapangalan pa rin sa akin. Pero ito ngayon ang tanong ko, halimbawa okay na, na-report ko, tapos ikaw naman, nagawa mo agad lahat ng requirements. Paano kaya kung hindi agad maibigay ng LTO within 2 working days ang ORCR? Ano kaya mangyayari? Wala naman kasi nakalagay sa batas na magkakamulta sila. Samantalang sa ating mga riders, kapag lumampas tayo sa binigay na araw, meron tayo penalty at 5,000 pesos, di ba? Napakalaki. Ngayon, para naman daw doon sa mga bumibili ng repo sa mga dealership. Ngayon, ito naman, halimbawa sa mga repo o sa mga dealership, kumuha ka ngayon ng hulugan. Magkakaroon muna kayo ng written agreement na pansamantala nakapangalan muna sa dealership yung ORCR. At kapag na-fully paid mo na, tsaka na ito ite-transfer sa pangalan mo. So, ganun lang kasimple kapag bibili ka ng repo. At ayun dito, kapag yung repo na binili mo sa dealership at hindi nag-report yung repo sa LTO at nakapangalan pa rin sa dating may-ari yung ORCR, hindi nakapangalan sa dealership, pareho ngayon kayo magkakaroon ng multa na 5,000 pesos kapag ikaw na rider ay nahuli sa checkpoint. Ngayon, para naman daw sa mga bumili ng mga second-hand na motor ng napakatagal ng panahon, paano naman daw nila ito aasikasuhin? Paano kung wala na silang contact sa dating may-ari o patay na yung dating may-ari? Ayon kay Senador JB Ejercito, mag
Magbibigay daw ang LTO ng amnesty o mas mahabang palugit para sa mga ganitong senaryo. At mas pinadali daw dahil pwede na rin daw ang online submission. At pupunta ka na lamang sa LTO kung okay na at ready na ang iyong ORCR at pwede mo nang kunin. Ngayon, malinaw na ito para sa atin. Dahil nagbigay ng amnesty o mas mahabang palugit ang LTO para sa mga matagal nang bumili ng motor para asikasuhin ito at may transfer ito sa pangalan nila, ibig sabihin itong batas na ito ay retroactive. Sakop nito yung mga nauna nang bumili ng motor kahit nung wala pa itong batas na ito. Sakop nito yung mga matagal na, kung bumili ka ng karang taon, 3 years ago, 12 years ago, o kahit kailan pa yan, sakop po yan ng batas na ito. Isa lang ang ibig sabihin yan. Kailangan ang motor na pagmamay-ari mo ay sa'yo nakapangalan. Ganun lang po yun kasimple. At halimbawa, ikaw ang nagmamay-ari ng motor na yan at hindi sa'yo nakapangalan, magkakamulta ka ng 5,000 pesos. Ganun din yung pinagbilhan mo niyan kung kanino man nakapangalan yung ORCR ng second hand mong binili mo na motor. Para sa mga nagtatanong naman kung pwede pa rin bang manghiram ng motor, paano kung nagde-drive ako ng motor ko, gamit ko ang motor ng kapatid ko, gamit ko ang motor ng misis ko, ng nanay o ng tatay ko, pwede naman po yun. Okay lang naman yun. Wala naman nakalagay sa batas na bawal tayong manghiram ng motor. As long na meron tayong lisensya, meron copy ng ORCR tayong maipapakita, at pinayagan tayo ng may-ari ng motor. Iwasan natin magkaroon ng violation. Dito masisili pa na hindi pala sa'yo nakapangalan yung motor na pagmamay-ari mo, magkakamulta ka ng 5,000 pesos at pwede pang ma-impound ang motor na ginagamit mo, di ba? Kaya mag-imaingat tayo palagi sa kalsada, sumunod tayo sa batas trapiko. So yun guys, sana nakatulong sa inyo ang video to. Ako si Rosco TV, ride safe always, and God bless. It's a very short but very productive meeting with the Asik Vigor Mendoza and the rest of the LTO family, no? Meron lang syempre concern na bring up kasi with the signing of the Motorcycle Crime Prevention Act, marami ang nagulat, no, doon sa or maybe misunderstood some provisions. Una-una wala na yung plate number sa harap, pero yung iba like yung transfer of ownership kasi yung ibang riding community iniisip nila extra gastos, problema na magdagdag problema, pero maganda yung mga nalaman natin today sa mga programa ng LTO na talaga mag-o-online na. It will be faster and more efficient ngayon. Tapos baka magkakaroon ng amnesty to clean all the records, no, para yung concern na paano kung wala na yung owner na namatay, nawala na sa probinsya. So I think all of these things will be addressed, no, yung itong magiging programa ng LTO, which is very welcome. At least sabi ko nga, being the one who will defend the budget of the DOTR, masarap mag-defend kung may mga innovations at may improvement sa services. So yun ang maganda, no, na little things like this na may improvement sa services, sa governance, at least kahit pa paano nakakatulong sa administrasyon.